Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa katanghalian, isang dalaga ang nakatayo sa isang makipot na bangketa, balot sa itsurang gusgusin at amoy ng pinaghalong pawis at alikabok. Ang kanyang mukha ay nababahira ng dumi, ang buhok ay basta na lamang ipinulupot sa ilalim ng isang luma at maruming bandana, at hawak ng kanyang kaliwang kamay ang isang kinakalawang na lata ng biskwit na ginagamit upang manghingi ng barya sa mga dumaraang sasakyan. Subalit, walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng kanyang hamak na anyo ay nagtatago ang isang pagkataong hindi ber. Siya si Police Lieutenant Gabriela Reyes, 25 taong gulang, isang opisyal ng pulisya na kilala sa kanyang integridad, talino, at tapang na hindi kailanman umurong sa harap ng kawalang katarungan. Sa araw na iyon, hindi siya nagsasagawa ng isang ordinaryong tungkulin. Siya ay naka-undercover, nagsasagawa ng isang tahimik na operasyon upang buwagin ang isang iligal na checkpoint na matagal nang nagpapahirap sa mga mamamayan. Ang lugar na iyon ay hindi isang pangkaraniwang kanto. Ang panulukan ng EDSA at Aurora Boulevard sa Cubao, isang lugar na siksikan sa trapiko at kulang sa anumang uri ng modernong pangmonitor, ay matagal nang naging pugad ng tatlong tiwaling pulis na ginagamit ang kanilang uniforme bilang kasangkapan sa paninikil sa halip na paglilingkod. Paulit-ulit na may mga ulat na dumarating tungkol sa Ikotong I na nakabalak kayo bilang isang lehitimong checkpoint. Ngunit wala ni isang ebidensya ang sapat na matibay upang mapanagot sila. Alam ni Gabriela na kung nais niyang hulihin sila sa akto, hindi siya maaaring umasa lamang sa mga nakatagong kamera o sa mga ulat ng biktima. Kinakailangan niyang bumaba mismo sa kanilang teritoryo, maging bahagi ng kapaligiran, at maghintay ng tamang pagkakataon upang isagawa ang kanyang pag-atake. Nakatayo si Gabriela ng may buong pasensya, pinagmamasdan ang bawat kilos at galaw ng mga tiwaling pulis. Nakita niya kung paano pinapara ang mga sasakyan ng walang malinaw na dahilan, kung paano sa pilitang kinukuha ang mga rehistro at lisensya, at kung paano ibinabato ang mga banta ng mga peking paglabag na parang mga balang walang laman. Hindi lamang isang checkpoint ang kanyang nasasaksihan niya ang paglapastangan sa mismong batas na kanyang sinumpaang ipagtanggol. Ngunit sa kabila ng nag-aalab na galit sa kanyang dibdib, nanatiling blanko ang ekspresyon sa mukha ni Gabriela. Alam niya na ang isang padalos-dalos na kilos ay maaaring magbunyag ng kanyang pagkatao. At kung mangyari iyon, ang mga tiwaling pulis na ito ay maaaring maglaho na parang bula, kasama ang lahat ng ebidensya na malilibing kasabay ng takot ng mga mamamayan. Nang sa wakas, isa sa kanila ang nagtulak sa kanya at nilait siya ng masasakit na salita, alam ni Gabriela na ito na ang sandaling kanyang hinihintay. Sa isang mabilis at sanay na kilos, hinubad niya ang kanyang maruming jacket, inilabas ang kanyang service firearm, at itinutok ang dulo ng baril diretso sa mukha ng mga pulis na kanina lang ay naghahari-harian. Ang mga mukhang dati puno ng kayabangan ay biglang namutla na parang papel. Tumayo si Gabriela ng tuwid sa gitna ng kalsada, at sa isang matatag na boses, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang aktibong opisyal. Ang kalsadang kanina ay puno ng ingay ng mga busina at sigawan ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mabibigat na paghinga ng takot mula sa tatlong unipormadong lalaki. At doon, narating ng operasyon ni Gabriela ang kasukdulan nito, hindi lamang bilang isang matagumpay na intelligence operation, kundi bilang isang matinding babala na ang batas ay mayroon pa ring mga pangil na handang kumagat. Tanghaling tapat, at ang init na ibinubuga ng araw ay tila nagpapabaga sa mga bitak-bitak na aspalto ng Cubao. Ngunit ang tatlong anino na nakasuot ng unipormeng kulay kape ay nanatiling nakatayo ng kampante sa gilid ng kalsada, tila mga gutom na leon na nag-aabang ng kanilang mabibiktima. Hindi sila naroroon upang magbantay ng trapiko, hindi. Iniulit lamang nila ang bulok na gawain na matagal na nilang pinagkakakitaan ng walang takot. Sa isang aroganting pamamaraan, pinahihinto nila ang mga sasakyan ng walang pinipili. Walang pakialam kung ang driver ay may paglabag o wala. Walang tamang proseso ng pagsisiyasat. Walang paggalang sa batas. Ang kanilang hinahanap ay hindi paglabag, kundi butas upang makapangikil gamit ang kapangyarihan ng batas. Si Isaberto Vargas, ang pinaka-senior at pinuno ng grupo, ay nakatayo sa gitna ng kalsada, itinituro ang mga kotse at motor na kailangang tumabi na para bang siya ang hari ng lansangan. Si Mike Santos, na may boses na sadyang ginagawang palakaibigan,
ang lumalapit sa mga driver at nagsisimulang magbato ng mga walang basehang akusasyon. Kalbo na ang gulong mo, boss, masyadong madilim ang tint ng salamin mo. Kulang ka ng side mirror. Si A. Isalio Castro, ang pinakabata, ay nagpapabalik-balik lamang, hawak ang mga rehistro at lisensyang sa pilitan nilang kinumpiska. Ang lahat ng napapara ay hindi makapalag. Alam nilang ang paglaban ay nangangahulugan lamang ng mas mahabang abala at mas malaking problema. At kapag nabanggit na ang salitang i-areglo o para maayos na lang dito, ang tanging pagpipilian na lang nila ay ang dukutin ang laman ng kanilang mga bulsa upang maiwasan ang banta ng tiket o ang pag-impound ng kanilang sasakyan. Sa likod ng kanilang mga peking ngiti at mga salitang puno ng pagkukunwari, nakatago ang pangingikil na naging isang nakasanayan. Hindi isang beses o dalawang beses na may nagreklamo, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang mga ulat ay laging naglalaho na lamang. Hindi malaman kung dahil ba sa mga nakatataas na nagbubulag-bulagan o dahil sa sistema mismo na hinahayaang mabuhay at mamayagpag ang mga tiwaling tulad nila. Ang nangyayari sa araw na iyon ay hindi isang checkpoint. Ito ay isang maruming palabas sa ilalim ng pangalan ng isang marangal na institusyon. At habang dumarami ang mga driver na sumusuko, lalong lumalakas ang loob ng 3 pulis na ipakita ang kanilang tunay na kulay. Pakiramdam nila ay hindi sila magagalaw. Walang mga GC's camera, walang testigong mailakas ng loob. Para sa kanila, ito ang kanilang kaharian. Ngunit ang hindi nila alam, ang araw na iyon ang magiging katapusan ng kanilang kayabangan. Dahil sa gitna ng mga taong kanilang minamaliit, may isang taong tahimik na nagmamasid. Ang taong kanilang tinulak at hinamak bilang isang pulubi ay ang opisyal ng pulisya na matagal nang nakatutok sa kanila. Akala nila ang araw na iyon ay magiging tulad ng dati, madali, mabilis at kapaki-pakinabang. Ngunit sa katotohanan, hinuhukay na nila ang sarili nilang libingan. At pagdating ng takdang oras, walang anumang tilagay ang makapagliligtas sa kanila. Sa isang maalikabok na sulok ng bangketa, si Gabriela ay nakatayo ng bahagyang nakayukod. Ang kaliwang kamay niya ay maihawak na kinakalawang na lata na marahan niyang inaalog, ginagaya ang tunog ng isang pulubing umaasa sa barya. Pinili niya ang isang perpektong posisyon, hindi masyadong malapit upang hindi mapansin, ngunit sapat na estratehiko upang masaksihan ang bawat kilos ng mga tiwaling pulis. Mula sa likod ng kanyang lumang sombrero at magulong buhok, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Bawat interaksyon, bawat salita, at bawat ekspresyon ng mga mamamayang kanilang kinikikilan ay maingat niyang itinatala sa kanyang isipan. Hindi siya isang tunay na pulubi, ngunit sa araw na iyon, handa siyang tanggapin ang lahat ng masamang pagtrato na karaniwang dinaranas ng mga maliliit na tao. At tulad ng inaasahan, hindi nagtagal ay nakuha ng kanyang pagbabalakayo ang atensyon na hindi niya nais. Si S.C. Isaberto Vargas, ang pinaka-senior at pinaka-agresibo sa kanilang 3, ay biglang lumingon sa direksyon ni Gabriela. Sa isang mataas at mapanlait na tono, sinigawan niya ito ng walang awa. "Hoy, umalis ka nga dyan. Huwag mong dinudumihan ang pwesto namin," sigaw niya habang mabilis na lumalapit. Nang walang pag-aalinlangan, ang magaspang niyang kamay ay marahas na itinulak ang balikat ni Gabriela, dahilan upang muntik na siyang matumba. Na para bang hindi pa sapat, si Idalawa Mike Santos ay sumabat pa na may kasamang mapang-asar na tawa. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas, puno ng mga tamad na katulad nito. Ang mga salitang iyon ay tumusok hindi lamang sa pandinig ni Gabriela, kundi pati na rin sa puso ng isang opisyal na alam kung sino talaga ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang bansa. Ngunit pinigilan ni Gabriela ang kanyang sarili. Nagangalit ang kanyang mga ngipin habang tinitiis ang nag-aalab na emosyon. Sa kanyang kalooban, ang karangalan niya bilang isang miyembro ng kapulisan ay sinusubok. Ngunit hindi ito ang tamang oras para sumabog. Alam niyang habang mas nagmumukha siyang mahina, mas lalakas ang loob nilang ipakita ang kanilang tunay na ugali. Kaya nanatili siyang tahimik, nakayuko at bahagya lamang lumingon. Isang simpleng estratehiyang psikolohikal. Dahil ang mga taong tulad nila na umaabuso sa kapangyarihan ay laging matapang sa mga mahihina, ngunit duwag sa harap ng kapangyarihang hindi nila inaasahan. Binigyan niya sila ng sapat na lubid upang bitayin ang kanilang mga sarili, at sila, nang hindi namamalayan, ay abala sa pagtali ng buhol gamit ang sarili nilang mga kamay.
Samantala, ang ilang mga driver sa paligid ay nakayuko lamang, nagkukunwaring hindi nakikita ang nangyayari. Ang takot ay naging pang-araw-araw na wika na sa lansangang ito. Ngunit si Gabriela, hindi siya ang tunay na biktima. Siya ang patibong. Sa araw na iyon, nang hawakan nila siya ng marahas at laitin ng walang kahihiyan, ang totoo'y hinahawakan nila ang huling hibla ng pasensya ng batas na matagal na nilang nilalapastangan. At malapit na nilang malaman na ang kanilang hinahamak ay hindi isang pulubi, kundi isang opisyal ng pulisya na sumumpang lulupigin sila. Para sa tatlong tiwaling pulis, si Gabriela ay isang maliit na dumi lamang sa gitna ng kanilang operasyon. Ang isang gusgusing babae na nakatayong mahina at maihawak na latang walang laman ay isang panggulo lamang sa kanilang paningin. Hindi nila nakilala ang panganib na nakatayo sa kanilang harapan. Walang bahid ng hinala, walang katiting na respeto. Minamaliit nila siya, mas mababa pa sa alikabok sa kalsada na dumidikit sa kanilang mga sapatos. At tulad ng dati, ang kapangyarihang nakabalot sa uniforme ay muling nagsalita, hindi para magprotekta, kundi para yurakan ang mga itinuturing nilang walang halaga. Si Isalio Castro, na karaniwang tahimik at alanganin, ay nakisali sa pagtawa sa presensya ni Gabriela. Sa isang walang ingat na kilos at peking pakiramdam ng seguridad, sinipa niya ang latang walang laman na malapit sa paanan ni Gabriela. Gumulong ang lata sa gitna ng kalsada, lumikha ng isang maingay na kalansing na bumasag sa katahimikan. Isang gawain na para sa kanila ay nakakatuwa, ngunit para kay Gabriela, iyon na ang huling patak ng paglapastangan na nagpatibay sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa kung sino talaga sila. Ilang mga tao sa paligid ang napatingin sa pangyayari. Mayroong huminto sandal, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na magsalita. Ang kanilang mga mata ay nagsasalita ng mas malakas, takot, pagsuko, sanay na. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, kapag ang lipunan ay tumigil ng maniwala na maaari silang ipagtanggol. Nanatiling nakatayo si Gabriela, hindi tumugon. Hindi niya pinulot ang lata. Hindi siya nagsalita ni isang salita, ngunit sa kanyang dibdib, ang galit ay nag-aapoy na parang baga. Alam na alam niya, ang araw na ito ay hindi tungkol sa kanya, hindi tungkol sa kahihiyang ibinato nila sa kanyang mukha. Ito ay tungkol sa lahat ng mamamayang naitulak, nilait, at minamaliit ng mga taong nakaunipormeng tulad nila. Sa araw na ito, siya ang naging simbolo ng lahat ng iyon, at pinili niyang manahimik, maghintay, at itakda ang tamang oras upang ipatikim sa kanila ang kahihiyang 1,000 beses na mas matindi. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay naipakita na nila ang kanilang kapangyarihan. Nagkakamali sila. Nakalimutan nila ang isang bagay, ang katarungan ay maaaring manahimik, ngunit hindi ito kailanman bulag. At ang babaeng kanilang pinahiya ay hindi isang pulubi, hindi isang biktima, kundi ang berdugo ng batas na naghahanda na ng kanyang paghatol. At pagdating ng oras na iyon, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Dahil kapag ang batas ay nagsalita mula sa kamay ng tamang tao, walang lugar para sa mga kriminal na magtago, kahit pa sila ay nakabalatayo sa opisyal na uniforme. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, si Gabriela ay sa wakas kumilos. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi nagmamadali, ngunit puno ng kumpiyansa. Ang kanyang matalas na mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa tatlong tiwaling pulis na abala pa rin sa pagtawa. Sa isang tiyak na kilos, binuksan niya ang kanyang maruming jacket na tumatakip sa kanyang katawan, at ang mundo ay tila huminto nang sumilay ang kislap ng bakal mula sa kanyang baril at ang opisyal na tsapa ng pulisya na nakasabit sa ilalim ng kanyang damit na gusgusin. Agad na nawala ang kanilang mga tawa. Wala nang pang-aasar. Wala nang panlalait. Ang natira na lamang ay pagkalito, takot, at mga mukhang nagsisimula ng mamutla. Itinaas ni Gabriela ang kanyang baril, itinutok ito ng diretsyo sa kanilang tatlo, isa-isa. Ang kanyang mga kilos ay tumpak, walang pag-aalinlangan. Dahil ito ang sandaling matagal na niyang pinaghandaan. Hindi ito isang emosyonal na pagsabog, kundi isang lehitimo at sinusukat na pagkilos ng batas. Huwag kayong kikilos. Kayong tatlo ay nasa ilalim ng direktang investigasyon para sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pangingikil sa mga sibilyan. Umalinggaw-gaw ang kanyang boses, puno ng otoridad, na nagpatigil sa lahat ng aktibidad sa kanilang paligid. Ang mga driver na kanina ay sumusulyap lang ay tuluyan ang huminto.
Ilang mga sibilyan ang nagsimulang mag-video gamit ang kanilang mga cellphone, na pagtantong ang kanilang nasasaksihan ay hindi isang ordinaryong alitan. Ito ang katarungang bumabangon mula sa gitna ng alikabok at kahihiyan. Hindi makagalaw ang mga tiwaling pulis. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanilang mga noo, dahan-dahang itinaas ang kanilang mga kamay, at ang mga mayabang na mukha ay naging larawan ng mga duwag na ngayon ay nakatayo sa ilalim ng anino ng takot. Hindi sila nakikipagharap sa isang biktima. Nakikipagharap sila sa isang opisyal na naka-undercover. At ngayon, ang buong syudad ang naging saksi na ang kabulukang matagal nang nakatago ay sa wakas na bunyag. Sa sandaling ang dulo ng baril ay nakatutok sa kanila at ang opisyal at sapa ay malinaw na nakikita, ang mga mukha ng tatlong tiwaling pulis ay biglang nagbago ng husto. Wala na ang kayabangan, wala na ang kapangyarihan. Ang natira na lamang ay purong takot na unti-unting lumalamon sa kanilang pagkatao. Si Isalio Castro, na kanina isumipa sa lata ni Gabriela, ay ngayon nanginginig habang nakatayo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, sinusubukang bumigkas ng mga palusot na walang katuturan. Si Isaberto Vargas, na dating mabangis at nangingibabaw, ay tuluyang nawalan ng mga salita. Samantala, si Idalawa Mike Santos ay nagsimulang umiyak, hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa takot. Wala ni isa sa kanila ang makatingin sa mga mata ni Gabriela. Alam nila na kapag ang isang opisyal ay nagpakita ng tsapa sa gitna ng isang undercover operation, ang susunod na darating ay hindi patawad, kundi isang proseso ng batas na hindi nabibili. Sa gitna ng kanilang pagkasindak, sinubukan ni Berto na umatras, isang tangkang takasan ang katotohanang sumampal sa kanya. Ngunit handa si Gabriela. Sa isang matatag na kilos, inilapit niya ang kanyang baril at sumigaw, "Huwag kang gagalaw." O ituturing ko iyan bilang paglaban sa isang alagad ng batas. Ang sigaw na iyon ay nagpatigil sa mga paa ni Berto. Ang mga puso ng tatlong pulis ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkaalam na wala na silang matatakbuhan. Ang kalsada ay napuno na ng mga saksi, mga driver na nagre-record, mga mamamayang nanonood, at mga kamerang hindi maaaring patahimikin. Ang tatlong pulis ay nakatayong walang magawa, tulad ng mga dagang na corner sa gitna ng liwanag ng katotohanan. Masyado na silang matagal na sumayaw sa ibabaw ng batas. At sa araw na iyon, dumating si Gabriela, hindi lamang dala ang kanyang baril, kundi pati na rin ang dignidad ng buong institusyon na matagal na nilang dinungisan. Ang tensyonadong sitwasyon sa kalsada ay mabilis na naging isang pampublikong panoorin. Ang mga mamamayan at mga driver na dati tahimik lamang habang kinikikilan ay naglakas loob ng lumapit. Isa-isa silang bumaba mula sa kanilang mga motor at sasakyan, dahan-dahang naglakad patungo sa pinagmumulan ng kaguluhan, at ang kanilang nakita ay nakapagpatigil sa kanilang mga hininga. Sa gitna ng kalsada, isang dalaga na may nakatutok na baril ang matapang na nakaharap sa tatlong pulis na takot na takot. Ilang mga tao ang agad na itinaas ang kanilang mga cellphone, nire-record ang bawat segundo ng pambihira at matapang na pangyayari. Mula sa dating katahimikan, nagsimulang marinig ang maliliit na hiyawan. Sa wakas, may lumaban din. Hindi pa patay ang batas, mga pere. Ang mga salitang ito ay sumabog mula sa karamihan. Hindi lamang ito isang simpleng pagsabog ng emosyon, kundi isang patunay na ang mga tao ay mayroon pa ring pag-asa sa isang tapat na katarungan. Lumaki ng lumaki ang grupo ng mga tao, at ang mga dating takot ay naglakas loob ng magsalita. Isang matandang tricycle driver, na kanina ay halos mawala ng pinagkakakitaan, ang lumapit sa harap, itinuro ang isa sa mga pulis, at sumigaw, "Iyan ang kumuha ng rehistro ko kanina ng walang dahilan. Nagbayad ako ng 500 piso bago ibinalik." Ang ibang mga mamamayan ay nagsimula na ring magbigay ng kanilang mga testimonya, isa-isa, hanggang sa ang ingay ng masa ay tuluyang nagpatahimik sa nanginginig na mga pulis. Lumakas ang mga sigawan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong silang na pagmamalaki, na ang katotohanan ay mayroon pa ring mga paa upang tumayo. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Gabriela ay nakatayong matatag, walang takot, pinapatunayan na ang tapang ng isang tao ay kayang magpaalab sa diwa ng marami. Ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa isang paghuli. Ito ang araw kung kailan nakita ng mga tao na ang batas, kapag hawak ng tamang tao, ay maaaring maging isang sandatang mas matalas kaysa sa takot. Nang tuluyan ng makontrol ang sitwasyon, dahan-dahang ibinaba ni Gabriela ang kanyang baril.
Ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas at puno ng otoridad. Humakbang siya ng isang beses, tumayo ng tuwid sa harap ng mga tao at ng mga pulis na halos matumba na sa kahihiyan. Sa isang malakas na boses na umalingaw-ngao sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at ng hiyawan ng mga tao, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ang pangalan ko ay Police Lieutenant Gabriela Reyes, isang aktibong opisyal mula sa Internal Affairs Service ng National Headquarters. Inatasan ako na imbestigahan ang iligal na checkpoint at pang-aabuso sa kapangyarihan na nangyayari sa kalyeng ito. Ang mga salitang iyon ay tumama na parang isang martilyo, nagpatahimik sa karamihan bago muling umugong ang mga palakpakan at sigaw ng suporta. Wala nang pagdududa, ang babaeng inakala nilang pulubi ay isang instrumento ng Estado na nagsasagawa ng isang misyon ng paglilinis. Nang walang pag-aalinlangan, nagpatuloy si Gabriela. Tiningnan niya ang 3 pulis ng palitan at binanggit ang kanilang mga pangalan at ranggo, isa-isa, nang may diin. Isaberto Vargas, 2 Mike Santos, ay isa Leo Castro. Lahat kayo ay nasa ilalim na ng internal surveillance sa loob ng mahigit 2 linggo. Ang lahat ng ginawa ninyo ngayong araw ay naitala. Lahat ng reklamo ng mga mamamayan na matagal nang binaliwala ay aking tinipon. Hindi tumaas ang kanyang boses, ngunit ito'y malinaw at hindi matututulan. Bawat salita ay parang isang hatol bago pa man magsimula ang paglilitis. At ang pinakamasakit para sa 3 pulis ay ang katotohanan sila ay matagal nang minamanmanan, hinihimay ng hindi nila namamalayan. Sa araw na iyon, hindi lamang ang kanilang pagbabalakayo ang nabunyag, kundi pati na rin ang lahat ng kabulukang matagal nilang tinakpan ng mga ngiti at ng kanilang uniforme. Sa harap ng masa, sa harap ng kamera, at sa harap ng batas, ang kanilang pagkatao ay nabuksan at ang katotohanan ay nagsalita. Ilang minuto matapos ibunyag ni Gabriela ang kanyang pagkatao, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena sa di kalayuan. Palapit ng palapit, palakas ng palakas. 2 itim na sasakyan na walang marka ang biglang huminto sa gilid ng kalsada, at isang team mula sa Internal Affairs Service, armado at kompleto sa gamit, ang mabilis na lumabas na may sanay na kilos. Nang walang anumang pag-aaksaya ng oras, pinalibutan nila ang lugar at agad na siniguro ang 3 tiwaling pulis na ngayon ay nakayuko na lamang at walang anumang paglaban. Walang negosasyon, walang puwang para ipagtanggol ang sarili. Ang mga posas ay isinara na may matunog na lagitik, at ang mga katawang kanina ipakiramdam ay pinakamakapangyarihan sa lahat ay ngayon ay ginagabayan na parang mga pangkaraniwang kriminal. Naghiyawan ang mga tao, ang ilan ay pumalakpak, at ang iba ay nagvideo na mailuha sa kanilang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sa araw na iyon, ang katarungan ay tunay na dumating, at dumating ito ng may buong puwersa. Nakatayo si Gabriela sa likuran habang isinasagawa ang pag-aresto. Nanatiling tuwid ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang panga ay nanigas. Malamig ang titig ng kanyang mga mata, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa pagkadismaya. Sa likod ng kanyang kahinahunan, mayroong galit na maingat na nakatago. Galit sa mga dumungi sa kanilang uniforme, galit sa sistemang nagpabaya, at galit sa takot na matagal nang nagpatahimik sa boses ng taong bayan. Ngunit bilang isang opisyal, alam niyang hindi ito ang oras para sumabog, ito ang oras para magtala. Na may taas noong pananaw, pinanood niya ang 3 habang ipinapasok sa sasakyan. Wala ni isa siyang binigyan ng pagkakataong magsalita. Dahil para kay Gabriela, ang kanilang mga gawa ay nagsalita na nang higit pa sa anumang salita. At sa araw na iyon, ang batas ay hindi lamang tumayo, ito mismo ang lumakad upang sunduin ang mga nagtaksil dito. Kinabukasan, ang video ng pag-aresto ay kumalat na sa iba't ibang social media platform. Ang mga sandali kung kailan binuksan ni Gabriela ang kanyang maruming jacket, ipinakita ang kanyang tsapa, at itinutok ang baril sa 3 pulis ay naging viral sa buong bansa. Tinawag siya ng mga netizen na bayani ng lansangan, isang simbolo ng bagong pag-asa mula sa isang institusyong matagal nang nababalot sa pag-aalinlangan ng publiko. Ang mga mamamayan mula sa iba't ibang panig ng bansa ay nag-iwan ng mga komento ng suporta, papuri at panalangin. Ngunit sa likod ng ingay ng mga palakpak sa digital na mundo, nanatiling tahimik si Gabriela. Hindi siya nakisaya, hindi nagbigay ng anumang pahayag, at hindi lumabas sa mga panayam sa media. Dahil para sa kanya, hindi ito tungkol sa kasikatan.
Ito ay isang tungkulin. At ang tungkulin ay hindi nangangailangan ng palakpak, kundi ng dedikasyon. Sa katahimikan ng kanyang opisina, tinitingnan ni Gabriela ang screen ng kanyang laptop na naglalaman ng mga datos ng mga bagong kaso, mga internal na ulat na hindi pa nabubuksan, at mga pangalan ng iba pang kailangang imbestigahan. Alam niya na ang kanyang nagapi kahapon ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking sistema. Hindi siya naghahanap ng titulo, hindi siya uhaw sa atensyon. Naniniwala lamang siya na upang maisalba ang mukha ng institusyon, ang paglilinis ay dapat magsimula sa loob at hindi dapat tumigil dahil lamang sa isang kasong natapos. Ang tawag ng kanyang propesyon ay hindi upang maalala, kundi upang kumilos, isa-isang kaso, nang walang ingay, nang walang hinihintay na kapalit. Dahil ang katarungan ay hindi nangangailangan ng entablado. Kailangan lamang nito ng mga taong tulad ni Gabriela, na may lakas ng loob na tumayo,